Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Panay ang tingin ni Trina sa kanyang cellphone habang naghihintay sa waiting lounge ng Philippine Airlines. Pasado alas 5 na ng hapon at kanina pa niya hinihintay ang driver ni Franco na paminsan-minsan niyang sundo sa nakalipas na 3 araw. Wala naman text si Mang Ruben na hindi siya nito masusundo, kaya nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ito. Ate Trina, kaway sa kanya ni Cheryl na hilihila ang maleta nito habang tumatakbo palapit sa kanya. Bakit? Tanong niya at sinulyapan ito. Pupunta ka ba sa anniversary? Hindi ko alam. Gabi iyon, di ba? Baka kasi hanapin ako ni Kalia. Ang anniversary sinasabi nito ay ang anniversary ng foundation ng Philippine Airlines na gaganapin na sa Sabado. Sinabihan sila kanina ni Miss Jane na kasali silang mga intern sa party. Lahat daw ng empleyado ng airlines ay palaging kasali sa anniversary foundation ng kanilang kumpanya. At ngayong taon, hindi lang daw iyon ang party. May auction din daw para sa charity na napili ng pamilyang Mercado. Pwede nyo naman siguro isama si Kalia. Ako na lang ang mag-aalaga. Basta pumunta ka lang. Minsan na nga lang tayo dumalo sa mga ganon. Hindi ako nangangako. Tatanungin ko si Sir. Napangiwi si Cheryl sa tinawag niya kay Franco. As much as possible kasi ay tinatawag niya si Franco na Sir kapag nasa trabaho sila, lalo na kung may mga tao nakapaligid sa kanila. Asus, Sir daw eh. Asawa mo kaya yun? Kaya dapat ma'am ang itatawag namin sa'yo. Pwede rin Senyorita Trina. Hagikik ni Cheryl at naitago pa ang kanyang bibig at kumurap-kurap. Hindi nga, kontra niya na natatawa. Hindi kami mag-asawa. Siya ang daddy ni Kalia, kaya sa kanya kami nakatira ngayon. Hindi pa. Pero magpapakasal naman kayo, di ba? Papakasal naman siya, di ba? Lumabi siya at mabagal na tumango. Umirit si Cheryl at bumadyak-padyak pa sa sobrang kilig. Pigil na pigil ang tili sa bibig na hinampas siya nito sa kanyang braso. Kinikilig ako. Destiny to. Praktikalan lang yon. Pure business. Para magkaroon ng kumpletong pamilya si Kalia. Maniwala ako sa iyo, Ate Trina. Muli nitong hinampas ang kanyang braso. Doon din dyan pupunta. Invited ako sa kasal, ha? Tumawa siya nang muli itong pumadyak-padyak at may expression pa sa mga mata. Kapag meron. Wala kasi sa kanyang binabanggit si Franco. Hindi rin niya man ito natatanong dahil bukod sa nahihiya siya magtanong tungkol sa bagay na iyon, ay busy rin ito ng mga nakaraang araw. Ganoon din naman siya. Pagkagising niya ng umaga ay maghahanda siya para sa flight niya. Ganoon din si Franco na para naman pumasok sa kanyang opisina. What she likes the most about morning is that Franco always take care of Kalia and he always prepare their breakfast. Walang mintis iyon sa loob na nakalipas na 3 araw na pamamalagi nila ng anak nila sa penthouse. Pagkagising niya pa lang sa umaga ay may nakahanda ng breakfast at kumakain ang baby niya na palagi nang naunang magising sa kaniya. And before she could even finish her food, was about to take her of her daughter. Franco was stopping her and telling her na ito na ang bahala kay Kalia. Then, they will drive Kalia to her school and kiss the little girl goodbye. At pagkatapos, ay sabay sila ni Franco papasok sa Philippine Airlines, giving her a kiss on her lips before they depart. Yep, they really look like a typical happy family. Uy, namumula, tukso sa kanya ni Cheryl at sinunod pa siya nito sa kanyang tagiliran.
Napapitlag siya at natawa sa ginawa nito. Cheryl naman. Pero hindi nga, Ate Trina. Kailan ang kasal? Para naman mapaghandaan ko. Nakakahiya naman kung mukha akong purita. For sure, magara yun. Sa penthouse pa lang ni Sir. Kung makapagsalita si Cheryl, parang hindi mayaman ang pamilya nito. Basta Ate Trina, punta ka sa anniversary party. Tapos, picture tayo. Iinggitin ko lang ang mga buha sa kabilang section. Buti nga sa kanila. Mistula itong demonyitang humalakhak sa kanyang kinuupuan. Jaika and two of her friends had been kicked out from the airlines. Siya nga ang unang nampal kay Jaika na nakuha ng CCTV. But Miss Jane conduct its investigation at ang mga usap-usapan pala noon tungkol sa kanya ay galing kay Jaika. But she doubts na agad naniwala si Miss Jane na may loophole sa nakita sa CCTV. Naalala niya kasing sumama si Cheryl sa kanila ni Franco ng araw na nagkagulo. And knowing Cheryl, sumbongera rin ang isang ito. Lalo pat, alam nitong nasa tama. Rumaratra talaga ang bibig ng babae. Panigurado nagsumbong ito kay Franco tungkol sa mga kumakalat na masasamang salita tungkol sa kanya. Hindi naman ni-kick out ng paaralan ang tatlo. They just sent them to the other airlines, cheaper than the Philippine Airlines. Mami! Matinis at cute na boses ni Kalia ang narinig niya. Kaya napalingalinga siya sa kanyang paligid. Kumakaway ang maliit na kamay ni Kalia sa kaniya habang nasa bisig ito ng kanyang ama na pababa sa escalator na kumukonekta sa Philippine Airlines at sa opisina nito. Kalia was on her pink dress and pink shoes. Mataas na nakatali rin hanggang balikat nito ang kanyang buhok, habang ang bangs nito ay halos dumikit na sa mga mata ng bata. Pinigil niya ang sariling matawa na makita nakasukbit sa balikat ni Franco ang mabalahibong bag ni Kalia at kulay pink ito. He was big and looks respectable in his expensive suit, but the bag ruined it all. Malaki ang ngiti ni Kalia sa kanya nang tuluyang makalapit ang mga ito sa kanila. Agad itong nagpababa sa ama nito at lumipat sa kandungan niya. How's your day? Malambing niyang tanong at hinalikan ito sa mga labi. I have stars po again, Mommy. Look oh. Ipinakita niya sa kanya ang likod ng palad nito. Teacher Ninang said that I am very good little girl, and I told her that I have a daddy na. Lumabi ang bata at hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi gamit ang dalawa nitong kamay. She was shocked, Mommy. Good thing, Daddy fetched me in school. Teacher Ninang, so Daddy. Nasa po niya ang kanyang bibig na maalala niya na hindi pa pala niya naikwento kina Laika at Jennifer ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Franco. She was busy this past few days at ganoon din naman ang mga ito. Hello Tita Cheryl, kaway ni Kalia kay Cheryl. Hello baby cutie. These two has an endearment for each other. Bumaling si Cheryl kay Franco at magalang itong yumuko. Good afternoon sir. Tinungan lang ito ni Franco habang walang emosyon ang mukha bago inilipat ang tingin sa kanila. Binaliwala naman iyon ni Cheryl dahil sanay na ang bawat empleyado ng Philippine Airlines sa wala man lang kareaksyon nitong mukha. Kinuha nito ang maleta niya at saka siya tumayo. Let's go. Okay. Inayos niya ang pagkakabuhat niya kay Kalia at binalingan si Cheryl. Gusto mo bang sumabay sa amin para idaan ka namin sa apartment mo? Hindi na, Ate Trina. May bibilhin pa ako sa mall eh. Kasama ko naman sina Lovely. Magkikita kami sa mall. Tukoy nito. Saka schoolmate rin nila na iba ang course. Sige, ingat kayo. Kayo rin. Bye baby cutie. Bye po, Tita Cheryl ganda. Kalia waved her hand again. Pumwesto sila ni Kalia sa passenger seat habang si Franco naman
ay nilagay ang maleta niya sa trunk ng kotse nito. Ayos na ng upo, baby. Para malagyan na tayo ng seatbelt ni Daddy. Okay po. Inilagay nito ang mga binti sa magkabilang gilid ng kanyang mga hita. Paharap na nakaupo sa mga hita niya bago ipinalibot ang maliliit nitong kamay sa kanyang lieg at ibinon ang mukha sa kanyang dibdib. Daddy, seatbelt please. She even bats her eyelashes to her dad. Franco chuckled and obeyed their daughter. Dumukwang ito palapit sa kanila at nilagyan sila ng seatbelt. We'll go to boutique first to buy you some clothes. Imporma sa kanya ni Franco nang umaandar na ang sasakyan palabas ng compound ng airlines. Para saan? May mga damit pa naman ako sa bahay. We are going to my parents' house tonight. And I bet ayaw mo naman na humarap sa kanila na ganyan ang suot. Daddy, may mommy at daddy rin ka po? Yes, sweetheart. Mamila rin. Inosenteng tanong ni Kalia at kumurap-kurap pa sa ama. Franco chuckled and took a glance on them. Yeah, sa kanila tayo magdi-dinner. You like that? Yes, Daddy. Yes. Excited pa itong sunod-sunod na tumango. Alright. Muli nitong ibinaling ang tingin sa kaniya habang pasulyap-sulyap sa harapan. Mama and Cassie will be there too. Don't be nervous. She rolled her tongue on her lips. Hindi ako kinakabahan. Tumaas ang sulok ng labi nito at ginagap ang kanyang kamay. Your hands are cold. Mabilis niyang inago ang kamay nito na ikinatawa lang ng lalaki. Hindi na siya nagsalita bagkus ay kinagat na lamang na Marin ang pang-ibabang labi. Meeting the parents na ba ito? Kumuyom ang kanyang mga palad sa ibabaw ng hita niya. At ilang beses siya na napalunok. Hindi lang siya kinakabahan. Sobrang kinakabahan. Itinigil ni Franco ang sasakyan nito sa harapan ng isang malaking bahay. Hindi, mansyon iyon. Sa loob ng isang exclusive subdivision. Excited na sumilip si Kalia na hanggang ngayon ay nasa kandungan niya pa rin. At hindi pumayag na lumipat sa backseat kanina. Daddy, your house is big po. Malakas ang boses at halos pataling wika ni Kalia at mas idinigit pa ang mukha sa salamin ng kotse. You like it? Nilungo nito ang ama at sunod-sunod na tumango na mahinang ikinatawa ni Franco. An amusing laugh but sexy in her ears. Gusto niyang mga ligkig na magsitaasan ang balahibo niya dahil sa sexy nitong tawa. Maganda rin po ang house natin, but this is more beautiful. Di ba, Mami? Bahagyan niyang ginuko ang anak at maliit na nginitian. Yes, it is. Pero di ba sabi ko sa'yo, be happy what you have right now? Mabait naman tumango ang bata at hinilikan siya sa mga labi. She also planted a soft kiss on her daughter's forehead before looking at Franco. Alam ba ng parents mo na pupunta ako? I mean, kami? Yeah, I told them. Pamamanhi ka na rin. Umawang ang bibig at kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Hindi ba ang pamamanhikan ay ang pamilya ng lalaki ang pupunta sa bahay ng babae? Bakit yata nang baliktad na ngayon at ang mama niya at kapatid ang pupunta sa bahay ni na Franco? I know, pamamanhikan. Nakasimangot na wika sa kanya ni Franco na makita ang ekspresyon niya. It's mama's decision. Bakit ka nakikimama sa mama ko? Sita niya rito. Akala yata ay hindi niya napansin na kanina pa nitong tinatawag na mama ang ina niya. We are going to get married. Anyway, dumukwang ito palapit sa kanila ni Kalia matapos patayin ang engine ng kotse. He carefully removed their seatbelts. You are going to get married po? Their daughter asked with amazement in her eyes. Malaki ang ngiti nito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Franco. Tita Cassie said that if mommy and daddy get married, complete family na talaga. Kumamot siya sa kanyang batok
dahil sa sinabi ng anak. Kinuha ni Franco si Kalia mula sa pagkakaupo nito sa mga hita niya at ikiniskis nito ang matangos nitong ilong sa maliit at cute na ilong ni Kalia. "Yes, sweetheart. You are going to be the flower girl." Matinis na tumili si Kalia bago kumanyapit sa liig ng ama at pinaghalikan sa pisngi si Franco. "Salamat, Daddy. Thank you talaga." Tila may mainit na kamay na humaplos sa kanyang puso habang tinitingnan niya ang kanyang anak na hindi mapuknat ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakakuyampit sa liig ni Franco. Franco let them inside the enormous house. Isang magandang babae ang tumatakbo pababang hagdan ang sumulubong sa kanila. Tumalon-talon pa ito at tumili bago nilagpasan ng ina at kapatid niya na nakaupo na sa isa sa mga naglalakihang sopa sa maliwanag na living room. Oh my God! Matinis na tili nito at agad pinunteriya ang pisngi ni Kalia. "Kuya, your daughter looks so cute." Pinaghalikan nito si Kalia na nasa bisig pa ng kanyang ama. "Hi, I'm your Tita Charlotte. You remember me? Right, baby?" Mabait na tumango si Kalia at hinawakan ang buhok ng babae. "You look so beautiful like my mom." Tinuro siya nito kaya napatingin sa kanya si Charlotte. "My mom is still number 1. She's the most beautiful and I am next." Natawa ang kapatid ni Franco at niyakap siya na ikinatuod niya sa kanyang kinatatayuan. "Hi, I'm Charlotte. So you must be Trina. I mean, Ate Trina. Kuya's mentioned so much about you." "I'm not." Tutol naman ng isa nang mapatingin siya rito bago mabilis na nag-iwas ng tingin. Humagikik si Charlotte at inangkla ang kamay sa braso niya. "Bukang bibig ka niyan ni Kuya. Huwag kang maniwala sa kasungitan niyan. Fake news yan." "Charlotte," banta ng isa na sinagot lang ng isa ng tawa. Charlotte even stick her tongue out to Franco. Kinaway nito ang mama niya na may malit na ngiti sa kanyang labi habang malamlam ang mga matang nakatingin sa kanila. "I'm Charlotte po, tita." Kumuway naman ito sa kapatid niya na namula sa kinaupuan. Lumapit sila rito at nagmano siya sa mama niya. Ganun din ang ginawa ni Charlotte. Naglikod si Kalia sa bisig ni Franco at lumipat kay Cassie na halos kasing tangkad na niya. "Tita Cassie, I miss you." Naglalambing ang boses ni Kalia na ikinatawa ng mahina ni Cassie. May lumabas na 2 tao mula sa kusina. The old woman was holding at the old man's arm while walking towards them. They are Franco's parents. This is Trina, my fiancé. Franco sneaks his hand around her waist after he introduced Kalia, her mother, as well as Cassie. "Hello, darling," malumanay na wika ni Mrs. Mercado while his father just nods at her, not in a rude way. Sa unang tingin, alam niyang ito ang tipo ng ama na strikto at may prinsipyo na mahirap baliin. The way his eyes looks at them has very same way Franco looks at his surroundings. Firm, intimidating, and dangerous. Maya-maya pa ay inaya na sila ni Mrs. Mercado na mami na raw ang itawag niya papunta sa hapagkainan. Kalia sit with her dad. Umupo ito sa kandungan ni Franco at doon naglalambing na nagpasubo pa sa ama. They talk about their wedding. Nagulat pa siya nang sabihin ni Franco na sa isang araw na iyon that everything is set at wala na siyang ibang gagawin kundi sumipot sa kasal nila. Nang lingunin niya ang mama niya, hindi man lang ito gumawa ng kahit anong reaksyon na tila ba alam na nito ang mga bagay na iyon. Nagpaalam siya sa akin bago makalabas sa ospital si Kalia.
Wika ng mama niya sa kaniya nang tanungin niya ito tungkol doon. Mabait ni bata si Franco. Mukha lang siya nakakaintimida, pero alam mo naman anak na hindi ang panlabas na anyo at kung ano nakikita ng ating mga mata ang basihan ng pagkatao. Tumango siya at tumingin sa malawak na hardin ng mga Mercado's mansion. Mr. and Mrs. Mercado let them stay for the night. Gabi na raw at hindi magandang byumahe dahil baka abutan pa sila ng traffic sa daan. Franco's parents are nice. Hindi ba man sila gaano magkakakilala, bukas na ang bahay ng mga ito para sa kanila. Basta, dalawin mo pa rin kami ni Cassie kapag nagpakasal na kayo. Mamimiss ko ang panganay ko. Manaman, hinawakan niya ang kamay nito na makitang namamasa ang mga mata nito. Ano ba naman ito? Her mother wipes the tears on her eyes. Masaya lang ako para sa'yo. Kasi ikakasal ka na. Naalala ko lang ang papa mo. Sabi niya kasi sa akin noon, sabay ka naming hatid sa altar. Pero ngayon ay hindi na siya makakapunta. Hayaan mo anak, pag nakalaya ang papa mo, agad na agad ka naming dadalawin. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi nang maalala niya ang kanyang papa na prinsesa siya kung ituring. I miss him ma. Niyakap niya ang kanyang ina at hinilikan ito sa kanyang noo. Ako rin anak, lalo na't kapag nakikita ko kung paano alagaan at makitungo si Franco sa anak ninyo. Naalala ko lang ang papa mo. Boto talaga kayo kay Franco. Biro niya at mas humigpit pa ang yakap dito at tumulo na rin ang mga luha niya. Ay oo naman. Mabilis na sagot nito na ikinatawan niya. Bakit naman nagdadrama kayo ate? Kakamot-kamot sa ulo na sumulpot si Cassie sa pintuan ng beranda na kinaroroonan nila ng kanyang ina. Franco lent one of the guest rooms in mansion at dahil daw pamilya na raw sila nito, ibinigay nito sa ina at kapatid niya ang isa sa 3 pinakamagandang guest room sa mansion. Gusto mo lang sumama sa drama namin? Halika rito. Akmang iiwas sa kanya si Cassie nang dinaklot niya ang kuwelyo nito. Aray ate, ang bigat ng kamay mo. Sadista ka talaga. Buti na lang at natitiis ka ni Kuya Franco. Malamang, daddy siya ni Kalia. Patol niya. Nagtataka nga ako kung bakit kanya pinatulan. Mukha ka pa namang bruha. Aray! Nakatikim ito ng pinong kurot sa tagiliran. May sinasabi ka? Wala ate. Sabi ko, ang ganda mo at si mama. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Siyempre, magkapatid tayo eh. Nakiyakap na rin ito sa kanila at hinalikan pa silang dalawa ng mama niya sa noo. Mahal niya itong si Cassie. She teases her non-stop but he can actually be her shoulder to cry on. Minsan niya rin itong tinutudyo sa pagiging iyakin at sipunin nito nung bata pa. Pero ang totoo, gusto niya lang na huwag mamwala sa isip nito kung paano sila malapit sa isa't isa simula nang mawawalay ang kanyang papa. Ilang sandali pa siyang nanatili sa kwarto na inakupa ni Cassie at ng kanyang ina bago niya tinungo ang kwarto ni Franco na itinuro nito sa kanya kanina. Kalia was with him. Mabilis lang na humalik ang bata sa mamila at tita nito bago naglalambing na sumiksik sa leeg ng kanyang ama at naghihikab pa. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Franco at tamang ang hula niya na tulog na ang kanyang baby. Nakapwesto ito sa gitna ng malaking kama habang yakap-yakap ang kulay blue na teddy bear na hindi niya alam kung saan galing. Hindi niya mahagilap si Franco na ipinagkibit balikat niya lang. Nakapanjama na sumampas siya sa kama at pumesto sa tabi ng kanyang anak. Ipinahiram sa kanya ni Charlotte ang suot-suot niya habang ang suot naman ni Cassie at ng mama niya ay ibinigay ng isang tauhan na inutusan yata ni Franco na bumili sa pinakamalapit na mall.
Inalis niya ang tali ng buhok niya at naghanap ng suklay sa bedside drawer na naroroon. Nagpalingalinga siya bago tiningnan ang nakasarang drawer. Hinawakan niya ang handle niyon at kanyang hinila. Naghahanap lang naman siya ng suklay pero hindi naman siya magnanakaw. Itinaas niya ang ilang notebook at ballpen na naroroon. Nagbabaka sakali siya na may suklay na nakaipit. Subalit wala. Bagkus ay isang nakataob na picture frame ang nakita niya sa pinakailalim ng mga magkakapatong na 4 na notebooks. Umawang ang bibig niya nang malinaw niyang nakita kung sino ang nasa larawan. It was a wedding picture. The woman is beautiful with her sophisticated and aristocratic look, while the groom has the familiar deep brown eyes and the same intimidating aura he has. At hindi siya nagkakamali na si Franco ito. Pero bakit? Bakit may wedding picture na si Franco? Ibig sabihin, may asawa na si Franco at kabit lang ako? Makaapekto pa kaya ang nakaraan ni Franco sa pagsasama nila ni Trina? Maging maganda kaya ang kanilang pagsasama kapag nakapagpakasal sila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!